Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos sumugod sa Baseco compound sa Tondo para mamigay ng 170 milyon na makarel. Itong makarel na to first class na isda. Ito yung ginagawang sardinas. Ang mga isda na ito galing pa mismo sa China. Ito ay ipamimigay ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa 500,000 na Pilipino. Po kami upang mag-supervise po ang makita kung paano gagawin sa dito sa distribution na tulingan itong nahuli. Alam niyo po, ang pinanggalingan nito ay may nagpasok na illegal nito kung istan nito. At money smuggling, ini-smuggle na papasok ng Pilipinas. At mabuti naman ay nakita sa kaugnayan ng Department of Agriculture at ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kompleto papeles, hindi kompleto pagbayad. Kaya po, pinag-increase na ng lahat ng pamahalaan. Kaya ganun po ang nangyari. Ngunit, nakita naman nito, mga freezer pa ito, nakita namin napakasalan naman ito patakot na isda ito. Ang daming pagkain, pwede rin kakain. Marami na ipapakain. Pinag-distribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, parang meron naman pagtulong, parang naman yung isda. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga isda na pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos, galing mismo yan dito sa pier. Ito ay mga smuggler na isda. Galing mismo ito sa China. At first class ito na isda na gagawin sanang sardinas. Kaso kulang sa papeles at hindi malaman kung sino talaga ang may-ari. Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pinabuksan ang mga container. Ito ay 21 na container na naglalaman ng makarel na isda. Ito, inuulit ko, ay maganda at first class na isda. At ito yung pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Baseco compound sa Tondo. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ng mga taga Baseco compound sa Tondo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga kahit papano, malaking tulong sa kanila ang mga pinamigay na isda. Nandito lang tayo para inspeksyonin at makita kung ano itong balitang balita na nahuli na 21 containers na inismuggle na makarel. Dito sa sinubukang ismuggle ay nahuli naman sa coordination ng Bureau of Customs at saka ng Department of Agriculture. Kaya't nakita ito. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalik sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release. Dahil nakita natin, kasama na rin yan sa ibang agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura, iniipit muna nila bago pataasin ang presyo, bago na bibitawan sa merkado. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. At ito is, as I said, is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. I've spoken to our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture. We have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Ang naging susi rito ay ang coordination between the different agencies. Yun lagi ang pinakamahalaga because the different agencies were all working together all the way up to the end because ang end consumer nito, DSWD. Kaya mula rito pupunta tayo doon naman sa pag-distribute nitong nahuli nga na nismuggle na isda
Para ipamigay na lang natin. Dahil sa ganito karami, kung bibigyan natin ang bawat, halimbawa, pamilya, o hindi, bawat tao, bigyan natin ng tigi 1 kilo, makakapagbigay tayo ng 1 kilo sa 580,000 na tao. Kaya yan ang gagawin natin. At bibigay natin yun, halimbawa, sa mga evacuation center, doon sa mga ospital, bibigay natin sa mga yung mga home natin, o sa Bucor, lahat yan. Tama, sa mga Bucor, para meron tayo, para naman hindi masayang. Dahil, meron namang inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang at magamit naman ng ating mga kababayan. So, yun lang. At I hope that this is the first of many operations such as this dahil this is very, very important at kailangan natin makontrol, kailangan natin supervise ang ating food supply. At pagka tuloy-tuloy ang ginagawang ganito, hindi natin magagawa yun. And that's why we enacted into law the Anti-Agricultural Sabotage Act. So that's what today. Now we will proceed to the DSWD distribution together with the local government of Manila. Thank you.